At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nito lamang pong nakaraang linggo, isang malawakang pag-aalsa ng mga miyembro ng militar ang isinagawa laban sa kasalukuyang administrasyon. Isang hindi inaasahang pangyayari na nagdulot ng matinding tensyon sa buong bansa. At ngayon, ang pamilya Marcos na kasalukuyang namumuno sa bansa ay humingi ng simpatya at suporta mula sa publiko sa gitna ng mga pangyayaring ito. Ayon sa mga ulat, ang pag-aalsa ng ilang sektor ng militar ay nag-ugat mula sa mga hinaing at di pagkakasunduan sa mga polisiya. Ang kasalukuyang administrasyon, ang mga hindi pagkakaunawaan ay nagbunsod ng mga demonstrasyon at pagkilos ng mga miyembro ng sandatahang lakas na nagpapakita ng kanilang hindi pagkakasiya sa pamamahala ni President Coutinho Norte Jr. Kasama sa mga pangunahing isyu na binanggit ay ang hindi pagkapantay-pantay sa pamamahagi ng yaman, ang mga isyu sa mga kontrata ng gobyerno at ang umano'y hindi mabisang mga hakbang laban sa mga pangunahing suliranin ng bansa. Dahil sa insidenteng ito, nagbigay ng pahayag ang pamilya Marcos upang humingi ng simpatya at suporta mula sa publiko. Ayon sa pahayag ng pamilya, ang mga pangyayaring ito ay isang malupit na pagsubok para sa kanila. Ngunit naniniwala silang malalagpasan nila ito sa pamamagitan ng pagkakaisa ng buong bansa. Anila ang insidente ay isang paalala ng kahalagaan ng pagpapatawad at pag-unawa sa mga pagkakaiba-iba ng opinyon at pananaw, lalo na sa harap ng mga mahihirap na sitwasyon. Sa kanilang pahayag, humiling din ng pamilya Marcos ng pagkakaroon ng isang malalim na pagsusuri sa mga ugat ng insidente upang hindi na muling mangyari ang ganitong uri ng alitan sa hinaharap. Ayon kay Senadora Amy Marcos, malaki ang pangarap nilang mapag-isa ang mga Pilipino sa harap ng mga pagsubok at ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor ay susi upang makamit ang kaayusan at kapayapaan. Sa kabila ng mga paghihirap na dulot ng krisis, ipinahayag ng pamilya Marcos na nakatuwang nila ang mga miyembro ng pambansang kapulisan at iba pang sangay ng pamahalaan upang tiyakin ang seguridad ng bansa. Ang mga hakbang ng gobyerno ay kinabibilangan ng pagpapalakas ng operasyon laban sa mga rebelde at mga grupong may layuning maghasik ng kaguluhan. Pati na rin ang mga hakbang upang matiyak ang kapakanan ng mga apektadong pamilya sa mga lugar ng apektado ng mga kaguluhan. Sa kabilang banda, may mga hindi pa rin kumbinsido sa mga pahayag ng pamilya Marcos. Ayon sa ilang mga kritiko, ang mga insidente ng pag-aalsa at ang mga isyong kinakaharap ng administrasyon ay tila isang patunay na may mga sistemikong problema pa rin sa gobyerno, lalo na sa mga isyu ng pamamahala at transparency. Naniniwala ang ilan na ang tunay na pagbabago ay mangyayari lamang kung may tunay na reforma sa mga institusyon ng bansa at hindi lamang pahayag ng mga leader. Sa kabila ng mga agam-agam, patuloy ang pananawagan ng pamilya Marcos na magkaisa ang mga Pilipino upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng kasalukuyan. Naniniwala sila sa pagkakaroon ng isang matibay na pamumuno at kooperasyon ng bawat isa, malagpasan ang anumang pagsubok na darating. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang FGA po, nandito sa amin lahat ng Pilipino. Maka Marcos, maka Duterte, maka lahat, NPA, MNLF, MILF, Sultanate of Sulu, lahat na, nasa aming FGA. Nagsanib pwersa na kami. Nagsanib na pwersa kami. Nagsanib pwersa kami. Sanib pwersa kami. Okay. Ang aming layunin lamang ng FGF sa kabutihan para sa ating bayan at sa magandang Pilipinas. Yun ang layunin namin. Tulungan natin makahon ang Pilipinas. Hindi yung pangako ng mga pangakong trapo politisyan. Hindi ganon. Kami ang susupil sa lahat ng mga demonyong mga nasa gobyerno na magnanakaw. I'm sorry for the word, pero katotohanan po, real talk lang po tayo.
Kaya ako narito, gusto kong labanan ang korupsyon, ang abuso. Yan ang gusto kong labanan. Kapalit! Magnanakaw! Sana makarating to sa Congress at saka Senado. Sana hinahamon ko sila na ipatawag ako sa Congress at Senado. Ha? Para ma-contempt of court ako. Contempt of court! Ayun na pa na ako tilay! Contempt of court! Ha? Ha? Ma-contempt ka! Contempt! Ha? Palakot nila para makulong ka. Ay, di bali, ilang buwan lang naman yun doon. Tamang-tama, hindi na ako magluluto. Masarap ang pagkain, di ba? Kaya ba ako ilaban? Kaya ako ilaban? Laban! Kaya! Kasama ang bayan! Laban! 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 Kasama ang bayan! Congress, yung mga congressman dyan na laban sa katotohanan, laban sa mga katiwalian, magsalita na kayo. Nandito ako. Magsalita para sa inyo. Labanan natin ang korupsyon. Matindi na ang korupsyon. May narinig nga ako Kis Atty. Roque, 90 billion ninakaw sa PhilHealth. 90 billion! 90 billion! Magnanakaw! 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 Okay. Magnanakaw! Okay. Salamat. may echo dito, may echo. May nag-echo dito. Okay. Nananawagan ako kay Atty. Roque. Ano, Atty. Roque May Aldol? Dati alam ko, isa kang ganon, kontra gobyerno. Atty. Roque, tatapang ako. Basta kaya nyo ako ipaglaban. Huwag nyo nang problemahin ng security ko. Ako nang bahala sa buhay ko. Ang kailangan ko lang legal support. Legal support! Legal support! Legal support! Legal support! Legal support! Legal support! Okay. Kasama niya ako sa laban. Huwag yun ang problemahin ng security. Kasi kami ang magpo-provide ng security sa buong Pilipino. Nandyan ang Filipino Guerrilla Forces na binuo ko para bantayan ang mga Pilipino. Pero hiling ko lang, sa legal, naghihiling ako ng tulong para lalo akong lumakas ang loob para magsalita sa mga katiwalian ng ating gobyerno. Sa totoo lang, sa matagal ng panahon, sa dami ng administrasyon na dumaan, the worst administration. Anong pandon? Anong salita doon? The worst administration. Ito lang ang malala na administrasyon sa tanang buhay ko na nilalang sa mundo. Ano? Ito lang, masyadong malala ang wala na silang pinapakinggan Tinan mo yung karapatan ng taga-KOGC. Karapatan ng KOGC. Anong ginawa nila karapatan sa KOGC? KOGC, laban. Ha? Marcos KOGC. resign! Marcos 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 resign!
kay General Torre. Matapang siya, di ba? Matapang, di ba? Oo. Hinahamon ko siya. Hinahamon ko si General Torre. Diwata. Dalawa. Diwata. Hinahamon ko si General Torre. Dalawa lang kami. Umakyat kami ng kamundukan, hanap ng gera, hanap ng laban. Dalawa lang kami. Hamunin ko siya. Kasi ako sanay maglakad sa kamundukan na dalawa lang kami naghahanap ng kalaban ng gobyerno, ng taong bayan. Ayan po mga kababayan, ang kasalukuyang kaganapan dyan sa Liwasang Bonifacio kung saan isinasagawa ang kilos protesta at ang panawagang bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos Jr. Partner Almar? Ang nakaganda dyan, naka-partner Ina at mga kababayan, ay makikita natin sa video, hindi lang po yan KOJC members. No? Andyan po yung mga kababayan natin mula sa iba't ibang sektor. Nandyan po, dumalo sa Liwasang Bonifacio para nga ipagsigawan ng kanilang kumbaga mga hinaing laban sa gobyerno kasi nga sa nararanasan ngayon ng ating mga kababayan ay talagang hindi na po kumbaga matiis, no, ng ating mga kababayan yung hirap at pahirap na dulot nitong Marcos administration. Pauna dyan mga kapartner yung mga mataas na presyo ng mga punahing bilihin sa merkado at idagdag pa dyan mga kapartner yung mga tumataas din na krimen na hindi natin nakikita na talaga na binibigyang pansin ng ating pamahalaan dahil na nakatutok ang ating mga kapulisan diyan sa KOJC compound, libo-libong mga pulis ang kanilang dineploy na kung tutuusin ay isang individual lang naman ang kanilang hinahanap. Maya-maya tanggap tayo ng update naman mula sa Davao City, no, sa KOJC Religious Compound na kung saan tuloy-tuloy naman po ang preparasyon ng ating mga kapatiran para sa anniversary po ngayong araw. Samantala, basa lang po ako ng ilang komento mula sa ating mga kababayan na nakatune in ngayon mula kay Rosary Around the World. Sabi niya, Marcos and government, that's not how you treat the public. You do not violate their constitutional rights. You have to be open to transparency and accountability. You have to be open to honoring your oath to uphold the Constitution. Sabi naman dito ni Karma, if you want to follow Jesus, remember He had wilderness, Gethsemane, and Judas. Happy anniversary pa rin KOJC. Kayo ang pag-asa ng ating bayan. Ayan. Ito mula naman kay Romy, sabi niya, KOJC, Pastor, laban lamang po kayo. Kami po ay nakikisa sa inyo ngayong araw. Hindi man po kami taga KOJC, ramdam po namin ang inyong nararanasan ngayon at narariyan po ang aming panalangin at binabati po namin muli kayo ngayon ng happy anniversary din po. Ayan. At mga kapartner diyan sa sa KOJC compound ay makikita natin may mga videos kanina mga reports din sa ating mga kapartners diyan sa compound ay talagang hindi mapigilan mga kapartner yung pag-celebrate nila sa natin mga kapartner sa nasabing anniversary at hindi nga yun nga patuloy rin yung ginagawang mga preparation nila doon sa nasabing compound. At mamaya din, tatanggap din yun. Sabi nga ni kapartner Ina, tatanggap tayo ng mga reports kung patungkol doon sa kung ano yung mga ginagawa nila sa KOJC compound. At antabayanan din natin, baka mamaya kung okay na, ano nga bang kaganapan dito sa ating religious compound ngayon? Kasi ang huling balita natin is doon sa tapat kanina ng Kingdom, yung mga musicians natin, nag-prepare na sila, nagkakantahan na, nagsasayawan na din ng iba. At ang mga KOJC missionaries po, patuloy pa din po ang pagdagsam mula po sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at buong mundo. Ayan po, nakita nyo sa screen. Ito ba ay start na ng event or baka ito pa ay practice? Siguro mamaya meron magko-confirm sa atin. At yun po mga kababayan, maraming salamat din po sa libo-libong mga kasama nating netizen na nagbibigay ng kanilang mga pagbati po at pananalangin na sa kabila daw po ng ating nararanasan ay nakikita po nila yung ating pag-ibig sa ating Diyos, kay Pastor, the way we defend our faith. At naniniwala sila na darating po ang panahon ng hustisya para po sa KOJC. Kung okay na okay na ba si Jade or si Brian muna?
Oh, wala pa mga kapartner. So yun mga kapartner, yun nga, yung mga ang nakaganda nga dito kasi nga naka-i-encourage tayo. Although yung nabanggit nga ni Sir E.B. Hugalbot kanina sa ating diskusyon mga kapartner, nakaganda nga dito ay nakita ng buong Pilipino mga kapartner yung nga pagkakaisa ng mga KOJC members na kung saan kumbaga na-inspire ng iba pa nating mga kababayan yung nangyayari nga doon sa KOJC compound. Kaya sabi nga paulit-ulit nga nating sinasabi dito kasi nga yung nangyayari diyan sa KOJC mga kapartner ay hindi lang ito kumbaga issue ng relihiyon. Dahil nga yun nga naapakan na yung mismong nakakatakot kasi dito mga kapartner, yung mismong mga alagad ng batas, yun na po mga kapartner ang ginagamit ngayon ng ating gobyerno para nga lapastanganin ang karapatang pantao ng ating mga kababayan. Oo, at alam mo, Partner Almar, no, I can't help but really wonder why, bakit nga ba talaga naging ganito yung gobyerno natin at bakit hanggang ngayon wala pa rin silang galaw pagdating sa nangyayari ngayon sa ating religious compound with our request na rin nga na sana pagbigyan tayo lalo na sa araw na ito that we are celebrating this momentous. This is the biggest event sa atin bilang mga missionary po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, tanggap muna tayo ng update mula dyan si Jade Calabroso, nasa linya ng ating telekomunikasyon. Jade, anong huling kaganapan dyan? Yes, magandang gabi mga kapartners, Partner Ina, Partner Almar at sa lahat ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy ang ating pagtutok dito sa KOJC Religious Compound. At nandito nga tayo mismo sa labas na may overpass nga sa harap ng KOJC Compound. At kanina ay kasisimula lamang nitong isinasagawang programa dito nga sa loob ng KOJC Compound sa harap po ng King Dome. At sinimulan nga yan ng mga pagtugtog ng mga orkestra ng Kingdom of Jesus Christ. Pero now, update ko lang mo kayo mga kapartners, nasa labas ako ng compound at tuloy-tuloy din yung pagdating ng mga missionary workers, mga members ng KOJC dito po sa Davao City para makiisa. At napapansin nyo nga nakasuot ng kulay itim, no? Halos lahat ng mga members na dumadalo dito sa ika-39 na anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ. This is the first time mga kapartner na ganito ang kulay ng mga damit ng mga kapatid natin dahil siyempre sa gitna nga ito ng mga pagsubok na dinadaanan ng Kingdom of Jesus Christ ngayon. At alam ng taong bayan, saksi ang taong bayan kung ano yung karanasan na ginagawa ng gobyerno laban sa KOJC. Pero ito nga mga kapartner, nakikita nyo maganda pa rin yung daloy ng trapiko dito sa labas at maganda yung panahon natin. Ang balita nga, akala natin kanina makulimlim yung panahon. Ngayon, nagpapasalamat tayo dahil sinasabayan tayo ng ating dakilang Ama sa magandang panahon at ngayon nga habang isinasagawa itong programa dyan sa loob ng KOJC compound. At sa lahat ding mga pumapasok dito sa KOJC compound, mahigpit din ang security, ang pag-i-inspect. Siyempre lahat ay dapat magpakita ng ID dahil hindi natin alam kung sino-sino lang yung mga papasok. Dapat kompleto yan. At kung policeman, may kompleto dapat, may nameplate para hindi makalusot yung mga individual na may masamang balak, no? Dito sa isinasagawa nating pagdiriwang. At ito nga, nakikita ninyo, live na live dito nga sa harap ng KOJC compound. Andito pa rin yung mga kapulisan na sa harap at sa paligid lamang ng bisinidad ng KOJC. At inaantabayan na natin, may hinihintay lang din tayo, may bisita ito. May bisita, nakikita niyo sa ating video, mga kapartner. Aalamin natin yan. Special na bisita yan, mga kapartner, na dumating ngayon. Kararating lamang dito sa KOJC. Mga ilang sasakyan ito, mga nasa halos 10 sasakyan ang pumasok ngayon sa loob ng KOJC compound. Special na bisita ito na makikiisa sa ating pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng Feast of the Passover. So far, yan muna yung latest dito sa ang mga media din. Andito din sa labas ay tuloy-tuloy yung pagtutok
pagtuktok dito sa isinasagawa nating programa sa loob dahil nakikita naman din dito sa labas yung mga nangyayari dyan sa harap ng Kingdom, mga kapartner. Jade, yung mga tao na nandyan sa gilid, sa left side, sa may side o yan, mga KOJC members na nagbabantay or mga pulis na yan? Halo-halo ito, partner, halo-halo ito. Members na nagbabantay. At yan po, nakikita ninyo, may mga pulis na nagkakaroon ng formation. Ito, titingnan natin, pupuntahan natin in a while. At ito-check natin dahil yung mga pulis na may dalang mga shield, no? At yung nila, ito ay kasalukuyang nagsasagawa ng formation. Ito nakikita po ninyo sa ating live stream ngayon, nasa kalsada po sila. Ito mga kapulisan, bigla po silang nasa labas, nagkaroon ng formation. Pero parang pinabalik ata ito, pinatabi. May isang suot ang blue. Siya yung nagsasabi na lahat ng mga pulis na lumabas dito nga sa kalsada ay tumabi muna. At yun nga, nakikita natin sa ating screen yan. Dito nga sa harap ng Waxy sila, naka-standby mga kapartner itong mga kapulisan. Hindi ba sila naalarma dun sa bisita na pumasok, yung sinasabi mong special na bisita? Hindi pa natin tiyak yan, partner. Basta tamang-tama talaga. Pagpasok ng mga sasakyan sa loob, no, nagpalakpakan dito. Ayun, no. Tignan po ninyo, sabi mabilis daw pag mga members binabarikadahan, pero pag pulis mabilis daw magharang. So ayan po, ating mga members, akala kasi natin kanina parang gustong harangin no, yung mga dumadaan doon. Matapos ng may nakita tayong pumapasok na mga sasakyan. Alamin natin yan, mga kapartner, kung sino. Pero sigurado ako, dadalo ito sa isinasagawa ngayong programa dito nga sa Kingdom of Jesus Christ Religious Compound. Nagpapatuloy ito, partner. And hopefully may monitor din kayo dahil naka-live stream din itong nangyayari, nagaganap diyan sa loob ng KOJC. Medyo na may mga paunti-unting ulan nararanasan namin dito ngayon sa labas. Partner, Umaambon na ngayon. Medyo umaambon na. Okay. Umaambon at hopefully hindi ito lalakas at mga kapartner. At patuloy lamang tayong nakatutok dito sa labas ng ating KOJC compound. Ang mga pulis nasa harap pa rin, nasa paligid pa rin anytime. Naghahanda, pati yung mga members ay handang-handa naman din. Kaya nga, kung napapansin ninyo, hindi lahat ng members ay andyan mismo, nasa KOJC Kingdom. Dahil ang ilan nahahati na dahil nagbabantay sa mga entrance at sa mga paligid ng KOJC compound, mga kapartner. Jade, sige, please confirm no kung talagang nakalusot nga ba itong ating special na bisita. Ay, ayan! Naririyan na pala. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte po. Ayun. Nakarating na po sa loob ng KOJC Religious Kompirmado. Compound. Yan, at Si nakikisa VP po Sara. siya. Si VP Sara Duterte, nakikita nyo na sa monitor ninyo ngayon. Yes, ayan nga. Monitor. Ayan. Kumpirmado na, kumpirmado na, Jade. Hindi lang namin makita kasi nasa labas kami ngayon, partner. Pero I think sa coverage natin ngayon ay ipinapakita yan live. Si VP Sara Duterte. Oo, at go ahead. Jade, hanggang ngayon ba dyan sa location mo, may nakikita ka pa rin ba sa mga oras na to, may mga pumapasok pa ba ng mga dagdag ng mga KOJC members? Kasi alam natin yung KOJC ay global ito, no? So iba't ibang may mga members mula sa iba't ibang panig ng mundo ang talagang seryosong sinaselebrate itong celebration ngayon ng KOJC, Jade. Yes, tama ka, partner Almar. Ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga members dito. Kaya nga itong isang lane dito halos ma-occupy na rin dalawang lanes dito dahil yung mga dumarating na mga sasakyan dito bumababa yung kanilang mga pasahero sa harap mismo ng Emerald, yung main gate ng KOJC compound. Jade, may mga natatanggap tayo na report since na nangyari ito. May mga natatanggap tayo na report na kaya daw hindi nakakapunta yung mga Duterte dahil
aaristuhin daw. So titignan natin ngayon, Jade, na nandyan na mismo ang ating Vice President. Oo, kung talagang- partner. Partner, nakikita namin ngayon, ipinapakita si Vice President Sara Duterte. Yes. Nandyan mismo sa harap ng KOJC Kingdom. Siguro, na ano lang yung ating signal, no? Pero yung mga kababayan, nakita niyo po si Vice President Sara Duterte po, no? Nakikipagkamayan po sa mga missionary workers po, no? Bilang celebration po ngayong araw, no? 39th anniversary po of the Kingdom of Jesus Christ. Titingnan natin mga kapartner kung anong gagawin ng kapulisan, ni na Marbil, ni na Torre at ni Marantan dyan na meron ng isang Duterte na nagpakita dyan sa KOJC compound kung saan sentro ng kanilang kalokohan mga kapartner sa kanilang mga pinagagawang illegal o marahas nga na pagpasok dyan sa KOJC compound. Oo, at we are very thankful, no, that Vice President Sara Duterte, no, at nakiisa ngayon sa ating selebrasyon. At sana nga, no, makita rin to ng PNP ngayon na ang pangalawa, no, sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay naririyan. Partner Jade, nandiyan ka pa? yes, andito pa. Andito pa tayo ngayon. Yes, yung mga kapulisan, alam na alam nila, nakikita nila, namomonitor nila mga nagaganap sa loob dahil malaki yung ating screen at yung speaker, napakalakas, kung saan ay sabay-sabay itong piniplay dito. Yung anong nangyayari dyan mismo sa loob, yan pong narinig mismo dito sa labas. At ito lang, nakikita po ninyo yung mga kapulisan dito sa labas, mga kapartner, kung may monitor kayo sa video natin dito sa labas, ay nagkakaroon sila ng formation papunta doon sa kabila, ano, mula dito sa Waxy papunta doon sa kabilang bahagi ng compound. So siguro doon muna sila magtatambay kung hindi ako magkakamali, kasi papunta sila doon at doon sila nagsistay. At kasi kanina dito sila sa may Waxy banda nag-formation. Pero ngayon, nakikita po ninyo sa ating mga screen, sa ating live dito sa labas, sitwasyon mga kapartner. And po, pumunta po sila doon sa kabila na. So wala namang napapansin nating intensyon na pigilan yung mga papasok mula sa mga kapulisan, mga kapartner. Pero tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtutok pa rin dito sa labas. Anong reaksyon ng mga police, Jade, na nalaman nila o nandyan ang Vice President sa mismong compound? Kasi dito sa monitor na pinapakita, parang medyo nabawasan yung mga tao nandyan sa left side. Okay. Our next president, dumating na po. Dumating na ang susunod na presidente ng Pilipinas. Praise the Father. Everybody say praise the Father. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama sa pamamagitan na kanyang hiniring na anak, Pastor Apollo C. Kibuloy. Dahil nandito ngayong gabi, ang ating pinakamamahal. Nandito ngayong gabi ang ating pinakamamahal na Vice President, Inday Sara Duterte. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Mga kapatid, patuloy natin purihin ang Ama. Tayong lahat ay tumayo at magpuri sa ating dakilang Ama. Praise the Father. The awaited moment has finally come. Let His will take place and be done. For the glory of this kingdom is now revealed. Bang sir, bang sir. It's Oy, oy, oy. Baba kami sa'yo.